Welcome to Ship and Stir. We are now on our third season. Congratulations, Joey Lynn. So we are on our third season and our topic will be, it's all about the long game and lifestyle. So our episode 1 is all about Mental health and the silent homesickness. Wait lang. Thank you muna tayo sa T-Social Cafe. Yes. Mapapanood din nila yung Father's Day special natin. At Nauna siyang na-upload. yes, nauna siyang na-upload at nasa T-Social din tayo that Thank time. you, T-Social Cafe. Yes, they are located here in Bin Mahamud. So, napakadali lang nilang... Anong location niya? Wait a minute. Meron tayong guest doon sa likod. Okay lang yun. Okay lang yun. So, now, we are near the Quest. Yung Doha Quest dito. Opposite lang niya. Tapos, mabilis lang din siyang mahanap dito po sa Bin Mahamud. Doon sa Signal. No, meron tayong Save More. Tapos, kaya nga may bata. So, may guest tayo dito. You want to look at the camera? No, you're okay? Okay. So, here, thank you, T-Social, once again. Second time na natin dito. And then, we have the mental health and silent homesickness. So, today, it's about something serious tayo ngayon. And it's important to understand, it's not only the physical wellness of the person ang lagi nating tinitignan. May lagnat ka, may ubo ka, may sipon ka, masakit ito or no. Sometimes, it's all about psychological. At doon napapasok yung mga hormones natin, yung chemicals na hindi mo rin naman maintindihan because it's within us. Mental health is something that we need to highlight dahil maraming cases ngayon, not only in Qatar, but also all around the world, no? May mga, unfortunately, hindi nila nakakayanan yung depression or kung ano yung nararanasan nila. Kaya nga may bata. So, ganito po karo, no? I-explain lang namin. Ganito karo ang video namin and we don't do cut or editing. It naturally flow. Kung may marinig kayong bata, may dumaan na bata, huwag niyo masyadong pinapansin. Sinabi mo na, yung sa mental health, health awareness, health wellness. Yes. Nalala ko, may nabasa ako noon na parang nung nagka-COVID, parang doon talaga mas dumami yung nagkaroon ng anxiety, depression. Kasi lahat nasa bahay. At alam mo ba, hindi lang siya dito sa Qatar. Ang daming tao na overseas workers, hindi lang Filipino. Dito marami akong alam. Last 2 months, may 2-3 akong narinig na news na hindi rin nila talaga kinaya. So, sorry sa sorry dun sa topic na, sometimes you hurt yourself or you take your own life, which sana ma-prevent natin yon. So here, it's not the dramatic kind that we see in movies, but the quiet version of homesickness, of mental health. The kind that sits in your chest while you are working, studying, scrolling through your phone, or even laughing at with your friends. Basta na lang siya darating, hindi siya nag-iinarte, hindi siya nagdadrama. It will just hit you, no? And minsan, ang saya mo lang ngayon, tapos maya-maya, umiiyak ka na, nadidepress ka na, nag-overthink ka na. That's how difficult mental health is. Especially sa ating mga malayo sa pamilya. Naalala ko nung kasi parang 2-3 years ago, nag-aaral ako ng short course for psychology. Medyo dream ko yun na maging psychologist ako, pero pinagpatuloy ko pa rin yung course natin, broadcast journalism. So, yun yung isa sa mga frustration ko. Anyway, going back sa short course, nag-stick sa mind ko na kapag 2 weeks kang malungkot, ibig sabihin, may depression ka. Really? So, may timeline pala siya. Hindi lang yung 1 day, depressed ako. Dapat 2 weeks. Buti na lang, seconds lang yung... kasi wala akong time na maging malungkot. So, sobrang busy. Parang minsan, ay, malungkot pala ako ngayon. Tapos tatawagan lang ako ng anak ko. Ay, okay na pala ako, ganun. So, parang meron akong outlet or someone to absorb. Pangit man pong pakinggan, pero yung anak ko, yung taga-absorb ng sadness, homesickness, the moment na nakausap ko siya, parang feeling ko, recharge na, okay na ako. How about you with Adika? Ganun din. Kasi
Nakakatuwa kasi pagdating ko sa bahay, minsan gising siya. Madalas gising siya Mm-mm. kasi mga alas 3, alas 4 na umuwi na ako sa bahay. Tapos nandun lang siya sa living room, tapos tatakbo siya towards gano'n. Ang saya-saya niya na, mama, gano'n. Tapos yung pagod mo the entire day, yung stress mo, Wala. that's the beauty Diba? ng may bata. Mm-mm. So kapag may bata, yung parang pag may baby or yung mga bata, natatanggal nila yung Stress mo. stress natin. Diba? So sometimes when we think like, these children owes us a lot because they will survive only because of the adults. Mm-mm. Hindi. There is also, give and take siya eh. Meron silang binibigay sa atin na minsan kulang pa nga yung pera na ginagastos nila para sa atin. Kasi someone who will be melting away all the stress ng buong araw, special gift yon na meron ng mga bata. Mm-mm. So here, for our segment 1, let's talk about first the silent homesickness. Ikaw yan. So, what comes to your mind when you hear the word homesickness? Ikaw ba? Matatawa sila pag sinabi kong pagkain. Pagkain? Bakit pagkain? Oo. May dami ng Filipino food dito, kaso mahal nga lang. Pero alam mo kasi, di ba sabi ko sa'yo, minsan yung love language ko, talagang nasa pagkain. So when we talk about food, it's all about, ayan, yung bata, baka gutom na rin, kaya umiiyak. So, ako talaga, pagkain, pag lagi kong tatawagan yung family ko, uy, ate, yung ate ko kasi masarap magluto, tsaka yung asawa niya, ate, gusto ko ng kaldereta, gusto ko ng, hindi ko alam kung ano sa Tagalog yun, pero yung swam na mais, ginisang ano, Yung may miswa? wala, yung mais na, Ginataang mais. hindi ginataan, yung inuulam yun eh. Lalagyan mo siya either ng sili ng dahon, ng malunggay. Oo, alam ko yun. Tapos may karne minsan, di ba? O minsan may karne, o kaya minsan hipon, ganun. Oo. Gusto ko yun, favorite ko yun. Tsaka kilawin, ganyan. Kilawin. Yung masyadong fan ng kilawin. Kilawin, ganun. Tapos gusto ko rin ng mga, yun, yung, basta gutom naman. yung mais, ganyan. So, ginitaang mais, tinutong na, na munggo, alam mo yon. Oo. So, kapag naiisip ko yon, doon na ako masisimulang ma-homesick. Kasi, what connects me to my roots? Sa family ko, sa community ko, doon sa baryo namin, it's the food. Ayun, kasi culinary capital tayo ng Pilipinas. Oo, diba? sige. I-highlight mo yun. Baka sabihin nila talagang pagkain lahat ng binubrot out ko dito. Hindi, kasi alam mo, what connects me, halimbawa, ayan, naho-homesick ako, or hindi naman siya homesickness, bumabalik sa akin nung nasa Holy Angel tayo. Toll House. Bake Mac. Lasagna. O, yung, nila, chicken barbecue nila na napakasarap. Puno lasagna lang in-order ko sa Toll House. Ang daming masarap sa Toll House. Now, ngayon may fascination si Thea. Tinatanong niya, saan mo binibili yung cupcake, yung cake na naka-cup? Sabi niya sa akin last 3 days. Sabi ko sa Toll House yon. So, nung nagbakasyon ako, binilhan ko siya ng ganun kasi nagtampo-tampo siya. Ngayon, anong nagko-connect sa amin? Yung mga food na binibigay namin sa kanya, binabalikan niya. Pumunta tayo sa ganun, binili mo ako ng ganyan. So ngayon, magsisimula na ako, sana nasa Pilipinas ako kasi gusto niya kumain. Tapos masasamahan ko siya. Ikaw ba pag homesickness? Family lang talaga. Family, oo. So yung mga aso namin. Ilan ba yung aso nyo? Ang dami kaming aso ngayon. Si mama kasi ang dami. Sa Pilipinas? Parang na nga yan. Dito ilan ang aso mo? Isa lang, si Phoebe. Si Phoebe. Pero doon? Parang 4 yata. Ay, oo, madami na rin. Oo. So, minsan siguro sasabihin ng mga viewers natin, you might think that when we give a definition or how we feel about homesickness, it's about food, it's about family or dogs, parang mababaw sa amin. Ngayon kasi, we are in the era na ang bilis ng technology, napaka-advanced ng technology. Unlike before, yung mga OFW, nagsusulat sila. Ano yun? Ang tawag doon? Tape pa yun eh. Voice tape? Voice tape. Naalala ko. Nasend pa namin sa tatay ko. Saka letter talaga kami. Nakamiss din. Nakita ko yun nung kasi lumipat na kami sa bagong bahay. Tapos nakalagay siya sa isang box. Tapos nakikita ko yung mga letters namin. Sabi, ay, ganito pala noon. Parang very nostalgic. Talaga. Actually, yung nag-aalaga kay Thea, si Ate Grace, yung napangasawa niya is from Saudi.
So, sa kanya ko nakikita yon. Ilalagay niya dun sa cassette namin, tapos pakikinggan niya yung boses ng asawa niya ngayon. Tapos may letter na kasama yon, di ba? Minsan nga may box pa yun na kung ano yung pinadala. So, ngayon, maswerte tayo. Voice record na lang ngayon. Oo, pwede mo na silang matawagan, no, lahat-lahat. Silent homesickness is the emotional longing for your familiarity, the belongingness, the comfort, or the connection. It can be place, people. Ano yung version of yourself? Yeah, that is a very good point. Sa homesickness, namimiss mo yung version ng sarili mo nung nasa Pilipinas ka. Okay. See, whatever nationality you are, the moment na pumunta ka ng Qatar, more than 1 year, 2 years, and more na nandito ka, you are another version of you. Version 2.0. Oo. Pero nung nasa bansa ka, when you were in your home country, ibang tao ka. Hindi mo ba napansin pag nagbabakasyon ka, nag-iiba yung mga preferences mo? Kapag nasa Philippines ka, kapag nasa Pampanga. Ako nag-iibang tao ako pag nandun ako. I am the more relaxed version. I am the more connected version. Talagang yung phone ko, hindi mo talaga makikita sa kamay ko yan unless urgent at saka emergency sa trabaho. Magdi-disconnect talaga ako. And that's what I miss about myself. Yung sana medyo laid back, relax ako. Hindi ako relax dito, alam mo naman. Always on the go ako dito. Pero yun nga, dahil mas malaki yung kita mo dito. Sacrifices, no? Yun na yun. Para kay Thea. So you may miss the family, the language, the smell of home-cooked food. Oo nga. Kaya naka-highlight yan. Sarap, no? With tayo, bukas na lang. the traditions, After ng yung traditions natin, being understood without explaining yourself. Kasi hindi siya English. Tagalog siya. Kapampangan. Mas madali, di ba? Yes. At meron tayong sariling language kung saan ka man community nang galing. So you speak your language, hindi lang yung mismong Kapampangan ka ba, Cebuano ka ba, Ilocano ka ba. It's not about that eh. You're understanding in that community. Accepted ka nila as who you are. Hindi gaya dito, you need to prove yourself over and over again. Tapos may mga misconception ka na dahil Filipino ka, dahil galing ka dito, galing ka dyan. Another thing. Hirap naman makipagsapalaran. Ayan na po, pakikipagsapalaran. Functioning normally while carrying these emotions. Ang dami nating recent incidents about dito. Makikita mo sila sa social media that they are really doing well. They are happy. They are functioning. But suddenly, you will hear the news. Like, may nangyari ng masama sa kanila. Usually, mga suicide yan. Sorry to say for that one. Sometimes you go to work, you smile with your colleagues, with your clients, you are posting photos, like life as usual. Pero, deep within you, meron ka nang dinaramdam. Mahirap kasi talaga yun kapag parang you're taking everything in, tapos wala kang outlet or wala kang masabihan na tao. Yes. Because one time sasabog ka eh. That is, minsan, kinakausap mo na lang yung sarili mo. Nagmo-monologue. Yeah, or, the most important thing I'm doing the diary or journaling. So, sa pag-journal ko, nalalabas ko yung mga emotion. Kasi, at this... So, yun yung outlet mo? Yes. At this point, hindi ako pwedeng rant. Hindi ako pwedeng maglabas ng minsan galit ko. Because I'm with other people who's looking at me as, kaya niya lahat yan, malalampasan niya, may solusyon siya dyan. Minsan wala po akong kaalam-alam kung paano ko susolusyonan yung mga problema ko dito or sa work. Then, I'll go to the journal. You go to your husband. You go to your friends. Yung husband ko naman kasi kakausapin ko siya, yung kinagandahan lang. Pagkatapos yung nag-usap, hindi na niya alam kung ano yung pinag-usapan nyo. Pasok dito. Labas doon. So, kung nag-chichismis ka man sa asawa mo, hindi rin niya masyadong ina-absorb. Usually mga ganun to ng mga lalaki. Yung mga guys, isn't it? But internally, they feel emotionally displaced. May time ba na ganun ka? Hindi. Kasi alam mo ba, may technique kasi akong ginagawa. Ewan ko lang, kung sa sarili ko lang kasi, kunwari may
kunyari depressed ako or may anxiety ako. So, ang gagawin ko is, upo lang ako, i-assess ko yung sarili ko, i-assess ko yung sitwasyon, and then I come up with solution kung ano gagawin ko sa susunod. Pero not all people can do that, ha? Pero kasi parang, ewan ko, siguro dahil nag-aral ako ng psychology for ilang months lang naman, short course lang naman yun. Tapos, somehow, nasasabi sa sarili ko na, okay, you're in control, which you are in control. Yes. But if you cannot, of course, you can seek help. Madami is namang sa medical field and all. Basta yun, na-assess ko lang yung sarili ko, tapos okay, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Which is, lagi kong nagagawa. Nakakatawa kasi, laging sinasabi sa office na, bakit lagi kang calm? Ganyan. Uy, actually, papunta ako doon. Lagi kang calm? Talaga ba? Alam mo ba, in our season 1, there was one student of mine who commented sa YouTube channel natin. Ay, hindi ko nabasa. Sabi niya, perfect combination. Bakit? Kasi calm, ikaw ba? Yes. Kumbaga, ikaw, nonchalant ka. Nonchalant talaga. Tapos, here comes me, na sobrang aligaga. Okay. So, there was a time na pinapanood. Introvert, extrovert. Yeah, pinapanood niya daw tayo. Tapos sabi niya, by merely watching you dun sa season na yon, the entire season pinanood niya. Thank you so much, more like content. Sinasabi niya is like, kung gaano ka kakalmante, tapos kung gaano ako ka super parang enthusiastic sa mga bagay-bagay, no? Sabi niya sa akin, magkabaligtad kayo kasi sobrang kalmante niya. And there is something in me. Kakilala ako ng mga estudyante ko, tsaka ng mga nakatrabaho ko na. Hindi ko alam bakit ganun. Alam ko how to deal with problem. I think because you're a teacher. I know how to put the solution. Pero alam mo, meron akong initial reaction ko talaga, magpapanik muna ako. Talaga ba? Parang hindi ka naman nagpapanik. Hindi. Kung makakatrabaho mo ko, meron akong style na ipapanik mode ko muna yung sarili ko. Pero pag upo ko na sa computer ko, I know what to do. Pero kapag tinanggap ko yung balita, for example, may problema or may issue, hindi ko lang ba alam, naging ko na ba yun? Default mo na yun. Default ko na yun na magpapanik muna ako. Okay. Which is, pag naresolbahan ko yung problema, natatawa ako. Kasi panik-panik ka dyan, tapos alam mo naman yung gagawin mo. Oo. Siguro part na rin ng yun, system ko yun. Saka teacher ka, di ba? Usually yung mga teacher, mas panic mode. Panic mode. Hindi mo sasabi panic mode. Panic mode kami. Hindi, ewan ko ba? Always on the go kayo. Yes, every time. yes. I mean, ready kayo every time. Oo. So, how do you think, i-link natin ngayon, the first part, we are talking about mental health. Then we shifted to homesickness. Ngayon, how homesickness affects mental health? Ang hirap naman ito. How? Teacher Minsan, pagod ka, or lutang ka, usually lutang. Oo. Tapos, lost ka. Yung parang nagsusone out. Zoning. Oo, no? Kasama mo ako ngayon, pero yung isip ko nasa ibang dimension na. Iba yung isip mo. So, minsan, becoming distant. Yung hindi ka na makakonect sa colleagues mo, sa mga clients mo, sa mga estudyante mo, or even to your family. So, you need to, this is the importance of self-awareness. Yung sinabi mo kanina, uupo ka, i-assess mo yung sarili mo. Unfortunately, hindi lahat ng tao nagagawa yon. Saka not everyone has the capacity or time to do. Yes, totoo din yun. Lalo na kapag overseas Filipino. Usually, nagtatrabaho lang naman tayo dito. Pero alam mo, kung ano yung pinakamasakit doon, when you feel like you are emotionally numb, wala ka nang maramdaman, siguro through experience, minsan nararanasan ko na yun, there's a problem, I don't know how to react anymore. Sinasabi nga ng iba kong mga ka-work or business partner, nakikita nila na parang wala na akong emotion sometimes. Hindi sa wala ka ng emotion, but the situation is not allowing you to feel it. Hindi ka na makapag-dwell mismo dun sa problema at mailagay yung mga feelings mo. Kasi, parang there's no room to react, you mean? Oo, parang hindi ka na makareact. Okay. Yung parang, ang next thing na binibigay ng brain sa'yo is, find solution, resolve this immediately.
So, doon hindi na nila nakikita yung... Naka-template, no? O, hindi na nila nakikita na may emotions ka din, nasasaktan ka din. To be honest, no, I will be open with you guys, even to our viewers. Sometimes I would like to cry, pero hindi na ako makaiyak. Wala na akong maiiyak. Wala na. Oo, parang normal na lang din lahat sa akin. Uy, sakit nun, no? Kaya nga, minsan gusto kong umiyak, pero parang hindi na rin ako makaiyak. Mas marami akong problemang dapat isipin or mas marami akong plano. Parang hindi ko na yung priority. Pero I'm a crybaby also. Underneath, it may be a grief, a quiet grief of familiarity. Homesickness can affect mental health in many ways, gaya ng anxiety, overthinking, loneliness and sadness, emotional exhaustion, sleep problems. May sleep problem. Alam ko, wala akong sleep wala naman akong sleep problem. Sleep problem. Difficulty concentrating, especially sa work. Ako naman minsan parang nagkakaroon ako ng brain fog. Yung parang naman tayo, parang mommy fog yan. Ay, mommy fog ba yun? Kasi mommy akala ko aging na. Isa pa yun. So, guys, one important thing, do not invalidate your own feelings. Huwag mong isipin na hindi mahalaga kung ano yung nararamdaman mo. Or kapag sinabi ng isang tao na, ay, nagdadrama lang yan. Ay, ano lang yan. Lilipas din yan. Iniisip mo lang yan. No. Give time for yourself. Kung kailangan mo ng break, guys, take a break. You deserve all the break that you can, yung posible mong makuha. Kasi, end of the day, you will rely on your own self na lang eh. Kapag nagkasakit ka, how? Diba? Yes. Saka take care of yourself. Kasi, simulat sa ikaw lang naman talaga. Although may asawa ka, may family ka. Pero syempre, you know yourself more. So, dapat i-assess mo rin sarili mo. Ay, gano'n na pala nangyayari sa akin. Anong dapat kong gawin? So, isipin mo na, uy, may pamilya ako. Uy, may anak ako. Dapat maging matagal. Yes. Yun yung lagi ko naisip ngayon. Ay, may adik ako. Yes. Hindi ako pwedeng maging ganito. There was one episode I told you, our children, they are the game changers, which is true. Dati nabubuhay ka para sa sarili mo lang or maybe for your family, no? Tapos ngayon, ang iisipin mo, nabubuhay ka para dun sa isang maliit na bata na kapag ikaw ang nawala, nagkasakit, kawawa yung batang yon. And avoid isolation. Minsan kailangan mong mapag-isa, pero lagi mo ring iisipin, kapag nag-iisa ka, dun nafe-feed yung brain mo or yung mind mo na kung ano-anong, di ba, hindi magandang bagay. That loneliness can slowly affect your confidence, identity, and emotional well-being. Mas maganda na meron tayong tao na makakausap. Kailangan may outlet ka talaga. Exactly. Saka, pwede mo namang sarilinin yung naiisip mo or kung ano may sitwasyon na kung nasan ka ngayon. Pero of course, mas maganda pa rin kapag nasasabi mo yung sitwasyon mo sa ibang tao para din makapag-advise sila. Lalo na kapag alam mo na, ay, yung taong to, Pagkakatiwalaan. At nag-go through na rin the same situation we were in right now. And going to that, ways to cope up. Number 1 is stop minimizing your emotions. Number 2, create small routines that bring emotional comfort. So, parang familiar food, music, journaling like yes. Nag-journal ako dati, pero parang mga 5 years ago, pero I stopped na. Uy, grabe na-carry ko siya hanggang ngayon. Nag-umpisa yun sa college. Yung medyo napapressure ako na kailangan maging achiever ka and at the same time, okay ka rin sa mga extra ko. Tapos nag-student worker ako noon. Tapos parang kailangan mabalance ko lahat. Paano kaya gagawin yun? Minsan na-aning na rin ako. Journaling. Hanggang ngayon. Galing naman. So, sinusulat ko lahat ng nangyayari sa akin per day. Ano yung nararamdaman ko. Ano yung ikinatuwa ko. Ano yung kinalungkot ko. Ikinagalit ko. Nandun yun sa bag ko. Ako ngayon, ginagawa ko letters for Adi. Wow, yes. So, para kapag nag-turn siya ng 18, mababasa niya lahat. So, yun yung goal ko. Wow. Maiiyak si Adi ka for sure pag binasa niya lahat yun. Ikaw, Adi ka, pag nag-18 ka. Dinalaan si Adi ka. Ang sama namin, di ba? Build community slowly and you need a few safe people. It's very important to highlight safe people. Kagaya ng sabi mo. Mapagkakatiwalaan. Yes. Take care of your mental health
intentionally. Sometimes homesickness becomes deeper depression or anxiety. And the most important tip or let's say advice that we can give our viewers, guys, there is no shame in seeking support. Oh, yun na naman yung bagets. Okay. You can go for therapy, you can go for counseling, support groups, and trusted conversations. So, any message for those who are feeling lost at this moment or ng mga nanonood sa atin? Kapag depressed kayo or na-feel nyo na may anxiety kayo, kaya nyo yan. Basta, sabi nga namin is, kailangan nyo ng outlet para masabi kung kanino man yung nararamdaman nyo. And then get tips and comments or suggestions from them. Kasi no man is an island naman eh. So, kailangan nyo ng someone whom you can trust na magpapayo din sa inyo. In addition to that, siguro yung tip na mabibigay ko or advice is look for diversion. For me, kapag dati pa to, nung bata-bata pa ako, ngayon parang go with the flow na lang din naman kasi. Pero hindi ko sinasabing perfect na strong na ako, no? No, I feel this one too also. I experience this once in a while. Darating talaga sa'yo yan. Number one, guys, look for diversion. Napakahalaga nun. Someone taught me before na kailangan may diversion ka. Either you are empowering yourself again, education, go back to school, mag-learn ulit tayo, create your community, wherein hindi lang siya puro trabaho at saka bahay. Look for something na, oo. Kasi nagiging routinary na yung ginagawa mo. Oo, hindi maganda yun. Yung bahay work. Dapat may hobbies ka. Malling ka, gano'n. Oh, actually, yun nga. Mag-park, gano'n. Sinasabi ng asawa ko, lagi kang nasa mall kapag wala kang ginagawa. Hindi niya alam na yun yung therapy ko. Diba? Yung hindi ako namimili. Lakad-lakad lang, papagurin ko yung sarili ko. Pag uwi ko, tulog na ako. Kinabukasan masaya. 10,000 steps ka na. 20,000 ba? 20,000. Naiinis siya sa akin, iniikot mo lahat ng shop, hindi ka naman pala bibili. Doon ako nare-relax eh. For example, for you, I always notice, no, sa social media mo, you're always in the park. You are connecting with the nature. Pero hindi ngayon kasi mainit, oo. Nung winter, lagi silang nasa park, connecting with the nature. You are with the dog. Tapos si Adi ka, takbo-takbo with the dog. And I feel good for you kasi ito yung way nyo para sabi ko nga sa'yo, decompress. Hindi ba? True. Yes. And then, patapos na tayo. And remember, you do not have to pretend you are okay all the time. Yes. Take care of your mental health. Stay connected to the people who matter. Who matter the most. So in here, we will be closing this episode. This is episode 1. It's all about mental health. Thank you, T Social Cafe. Yeah, thank you so much, T Social Cafe. And you know what? I believe na magkakaroon ng follow-up or follow-through na episode itong mental health. Where we will be tackling more on, the technicalities ng mental health. Saan ba ito nagsisimula? Is burnout leading to mental health? Alam mo, i-check ko yung notes ko nung sa psychology course. Oo, i-check mo yun. Meron kasi ako notes sa notebook mismo. I-discuss natin further ang mental health. Pero now, our objective is to introduce the awareness na ang homesickness ay laging naririnig natin yan sa OFW or anyone who's working overseas. And una sa lahat, totoo ang homesickness. Nangyayari sa amin ang homesickness. Kahit na may social media and all, iba pa rin kasi yung nandyan yung pamilya mo. So, ngayon, what we are asking you for those who's having a friend or maybe family members or relatives na nasa ibang bansa, malayo sa inyo, guys, isang kumusta lang, isang kwento lang, mapapawi ang homesickness na yan. Malay mo, iyak na siya sa susunod. And with that, we would like to thank you for being with us on this episode. Again, this is Shift and Stir. Bye!